Hindi ho ito mga kababayan. Balita ho natin. Nagpapanik na yung mga politikong merong bahay dyan sa Forest Park. Mantakin nyo ho mga kababayan. Pinadala pa mismo para ika nga magbantay dyan sa lugar na yan. Walang iba kung hindi itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang mga punto de vista nitong si Manong Ted Filon. Ibang klase, oo. Ayan na ho mga kababayan. Ikulong ang mga mandarambong. Tama yung ano na yan, yung damit na yun itong si Manong Ted. Papagawa kaya tayo ng ganyan, no? Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Ng mga anomalya sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Ibig sabihin naglolokohan lang ho tayo. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. At dito rin ho sa video na to, papasadahan din ho natin itong si dating Department of National Defense Chief Norberto Gonzales. Meron ho siyang nakikita na pupursin niya ho na people power nasa pintuan na ng Malacanang. Mamaya ho papasadahan din ho natin yan. Unahin na ho muna natin ito si John Vic Remulla. John Vic, instructions niyo sa ating mga kapulisan. Keep the peace. Civilian peacekeeping naman ang mission ng PNP. So may mga threats, we always take the threats seriously. Kung galing sa loko-loko, galing sa matinong isip, lahat yan seryoso naman. para namang nagpaparinig ka, Brad. Ang problema dito, kahit anong pwestong hawakan mo sa pamahalaan, yung respetong at tinatamasa ngayon nitong si Congress Meow, hindi mo mararanasan. Yan ang sabihin ko sa iyo, John Vic Remulla. Kailanman sa kasaysayan ng buhay mo, yung ibibigay na respeto ng bawat isang Pilipino dito kay Congress Meow, ikaw hindi mo mararanasan. Yan hong sigurado. Nasaan ba tayong numbers of rallies? Wala. Monitor kami buong gabi. The most we had was maybe 100. Okay. Siniwasan mo di fashion. Grabe naman yan. Gusto ko pakita ko sa iyo. Sir, every time you see napindot. Sorry. Pakita ko lang ho yung sinasabi niyang 100 daw. 100 ho ba yan? Ayan ho yung mga tumulak ngayong araw na to para mag-rally. Nakiisa dyan sa rally netong si Congress Meow. Nasa 100 lang ba yan? Parang di naman ata totoo yan. Congressman John... Secretary John Vic, ano ba yan? Parang naman fake news ho kayo. Ayan mga Meow Squad yan Mga Meow Squad yan. Ibig sabihin ginugood time ho tayo nitong si John Vic, di ba? Tuloy natin. Instructions niyo sa ating mga kapulisan. Keep the peace. Civilian peacekeeping naman ang mission ng PNP. So may mga threats, we always take the threats seriously. Kung galing sa loko-loko, galing sa matinong isip, lahat yan seryoso naman. May inaasahan ba tayong numbers of rallies? Wala. Monitor kami buong gabi. The most we had was maybe 100. Okay. Siniwasan mo di fashion. So hindi naman kami wala namang cause for alarm. Okay. But again, there's no other alert except being always in high alert. Sir, nakausap niyo po si Presidente? Anong so we can take care of the situation. Ayun lang, hindi naman siya Maraming bahay sa Forest Park itong si Marcos Jr. Di kaya ho mga kababayan. Kaya take care of the situation ang instruction dito kay John Vic Remulla. Ibang klase yun lang yung may nagrarally lang talagang DILG Secretary. Hindi ba pwede yung anti-riot squad na lang ng PNP? Hindi ho ba pwede yun? Anak ng tao ka, masyado nilang pinoprotektahan yung mga bahay na nabili ng mga politiko dyan sa Forest Park na kung saan galing sa kaban ng sambayanan ang pinambili nilang pera sa mga yan. Ibang klase talaga itong mga to. Kapag sabi niya take care of the situation, make sure that no one gets hurt. So, kaya dito sila. Your message to the rally, sir? Especially kay Representative Vic. Everybody has a right to air their grievances. Pero hindi kami papayag sa anarchy, hindi kami papayag sa violence. Okay. The right to air your
tayo naman ho mga kababayan, ayaw din na ho man natin ng kaguluhan. Ayaw natin ng anarchy. Gusto ho natin mapayapa. Madali lang naman yan. Pag nagbitiw ng kusayang si Marcos Jr., magiging mapayapa. At pagka nagrally tayo, mapayapa rin naman. Kayo naman baka bigyan ng kulay nito si Secretary John Vic Remulla, ang ating mga sinasabi dito sa PH Update. Mapayapa. Mapayapa ang gusto nating pagkilos. Kung sakali mang magkaroon na rigo doon, maupo itong si VP Sara, ganun pa rin ho mga kababayan. Dapat maging mapayapa pa rin ho. Di ba sa sasakyan? Okay lang. Thank you, sir. Salamat po. Thank you, sir. Ayun na nga ho mga kababayan, yun ang napakabilis na ambush interview dito kay DILG John Vic Remulla. Ngayon naman ho, lumipat ho tayo dyan sa Liwasang Bonifacio. Ito ang naging talumpate nitong si Congress Miao dyan sa nangyayaring rally ngayong araw na to. Ngayong gabi na to. Ayun ako si Kong Miao. Protektahan natin si Kong Miao. Marami yung banta ngayon sa kanyang buhay dahil sa kanyang mga ginagawa na yan. Si John Vic Remulla. Kasama natin yan! Isang dulo. Napran! Ulol na ng talo. Wala si Pocos Ball. Naisahan sila. Ay naroon sa fourth Ay, si Ma'am Joey pala to. Hinahantay niya. Mega love shoutout Ma'am Joey ha. Pansin ko lang ba't parang pumayat to si Ma'am Joey no? Pumayat to siya ngayon. Si Kong Kiko. Si Kong Kiko nandito na. Alam niyo bakit? Matalino talaga ang Manching. Naisahan din! Diba? Oh my God, nandito na nga si Kiko. Kong Miao. Naniniwala na kayo. Tiko yung doon. Hindi lang ho namin sinabi sa inyo, yung Forbes Park, Tiko lang yun! Para pumunta sila doon. Ginawa po talaga namin yun. Rockstar si Rockstar si... Babalik na muna. Rockstar si Kong Miao. Grabe. Okay. Ang sakit sa bawas, John Vic. Ay, alam niyo mga kababayan, di ako magtataka kung sa 2028 biglang maging senador yan. Seryoso, di ako magtataka. At kung sakaling papipiliin ako, again, ulitin ho natin, ha? Kung papipiliin ako, Lacson, Soto, hindi pa naman sila re-electionist doon sa panahon na yun. Kung sakaling papipiliin tayo, Soto, Lacson, hindi ko alam kung pwede na siya tumakbo ng pagka-senador, ha? Congressman pwede na. Hindi ko alam kung ilang taon na tong si Congress Miao, no? Papipiliin ako dito kay Soto, dito kay Lacson, dito kay tawag dito, pangalan nitong itong kay mga Tulpo, itong Tulpo Brothers versus dito kay Congress Miao. Susuportahan natin itong si Congressman Kiko Barzaga. Uy, parang bigla ko kayong babae today. Oh my God, akala ko ba? That's not so. Mamaya pa pala siya magsasalita. Anyway, I was just so starstruck kasi imagine at 27 years old Jackson 27. working in the Congress, surrounded by the crocodiles. Grabe sobrang rockstar ni Kong Miao. Ayan. Samantalang Pinagkakaguluhan siya. maraming Pilipino, pinagkakaguluhan siya dun sa private individuals, yung Pinagkakaguluhan mga siya. may posisyon na sana dapat may boses ay hindi. Ang dami nakasunod sa kanya. So let's take Sobrang an rockstar. inspiration Di pa from siya pwede sa Congressman tingting. Kiko Barzaga and speak your voice. Dapat matapos Ayan na na. ang kagaguhan ng Marcos Ang dami nakabuntot kay Kong Miao. administration. Grabe. Pinagkaguluhan yan si Congress Miao. Magsasalita pa po. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Panahon na para nagmuling ang sungay mula sa pinakataas na asang sangay ng gobyerno, which is the executive branch of the Republic of the Philippines, which is President Ferdinand Marcos Jr., his wife, Liza Araneta Marcos, his cousin, former House Speaker. Tuloy lang. Negosyante natin! Kakampi natin mga negosyante! Hayaan natin yung negosyante! Magpapaba kay BBM! Punta na tayo! Mas marami
Arnaiz! Nako. Petron Arnaiz! Let's go! Petron Arnaiz! Kung tayo mag-iingay ito, kasama natin si Congressman Arsana. Again, Petron Arnaiz po ha! Kita-kita ito! May mga riders, maunit ako sa Daspa! Ang gusto tayo dito! Daspa tayo, Daspa! Sa Arnaiz! Ayun o, si Ano? Tuluyan natin, ito ho ang naging talumpati nito si Atty. Trixie Cruz Angeles dyan sa Liwasan. Ang pera na ating nilaan, ating binayaran bilang buwis. Pag-iintayin nila tayo ng serbisyo, bayad na! Ninanakaw nila yung karapatan natin sa mga serbisyo ng gobyerno, sa infrastructure ng gobyerno. Ninanakaw nila lahat ng mga protective mechanisms. Yung flood control, isang paraan yan para protektahan tayo, di tayo malutod. Pero anong ginagawa nila? Ninanakaw nila pati buhay natin, dignidad natin, pati yung convenience natin, yung nakakapaglakad tayo sa kalye, ay di tayo hinahola, Hello. di tayo Kamusta? waiting sa baha. Tibay mo, grabe. Bilib ako sa inyo. Hindi na kami anak pawis, amoy pawis na. Ano ba yung ginagawa sa atin? Of course, pera. Pero ano yung nire-represent ng pera ngayon? Crime enforcement, law enforcement. Bakit ang taas ng crime rate? Hindi dahil mahina yung mga pulis natin, magigiting ang ating mga kapulisan. Pero kulang sila eh. Bakit kulang? Wala tayong pambayad. Wala tayong pambayad ng benepisyo. Wala tayong pambayad para mabuhay sila na may dignidad naman. Sinasanay tayo ng ating gobyerno ulit sa palitan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa atin, so Ito. So, huwag na natin patagalin, partner! Ging. meron pong matinding problema ang bansa natin ngayon. At sa dami-dami na ginagawa ng ating gobyerno, hindi nila makita kung ano yung solusyon. Siyempre, ang solusyon, tanggalin yung punot dulo ng problema dito sa bansa ko. And that is, mag-resign na si Bongbong Marcos. Wala siyang silbi, wala siyang bulong na maganda sa bansa natin. At ang lahat ng nararanasan natin ngayon, lalo-lalo na ang katakot-takot na korupsyon, ay pwedeng mapigil sana ng ating presidente. Kaso wala siyang ginawa. Napakaraming reason kung bakit dapat ipanawagan natin na mag-step down na si Bongbong Marcos. Unang-una, hindi niya kayang maging presidente. Tama? Tama! Grabe, linak na ho. Inukil si Bongbong Anak ng Petrang Garabata. Linak na ho nila ang Forest Park. Ito. Panoorin ho natin itong video na to. Galing sa FB page nitong si Congress Meow. Galing ho ito sa FB page nitong si Congress Meow. Panoorin ho natin mga kababayan. Linak na ho nila ang Forest Park. Ibang klase, oo. Baka yan ang instruction itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Ito, yun, pakinggan natin. Miyamusta. Welcome to Forbes Park, Buendia Gate. Damo, andito na yung mga police. Grabe, parang ang laki ho siguro ng Forbes Park na yan, no? Ang dami sigurong gate niyan. Mantakin nyo ba naman, di ba, baba sa 2 bilyon ang mga lupa-lupa dyan. Kasi yung 1,000 square meter ho dyan mga kababayan, kung hindi nyo napalood yung mga ibang video natin, nagkakalago ng 1 bilyong piso. Kada square meter dyan, kung di tayo nagkakamali, umaabot ng
400,000 pesos. O 400,000 pesos kada square meter. 400 to 500,000 pesos per square meter ho dyan sa Forbes Park na yan. Pambihira o. You know? Kaya pala pinadala yan si John Vic. Ready na tayo. Grabe, sumugod na itong si Buendia Gate, Congressman. Forbes Park. Ready na. Welcome to the Pusadog Vlog. Hindi naman ho siguro nila papasukin yung mga bahay, yung mga tawag dito, yung mga hindi ari-arian ng mga congressman. Siguro gusto lang siguro makipagkape nitong si Congressman Congress Meow dito sa bahay nitong si Boying Remulla, di ba? Nitong si Martin Romualdez. Naman, no? Linak na yun, oh. Linak na yung gate. Nandyan. Nasa harap na ho ng gate itong si Congress Meow. Rekta na ho tayo. Lipat na ho tayo dito kay Manong Ted. Tao tayo dito kay Manong Ted. Itinago, at nabulgar mga kapatid. Ano po, sa pamagitan po ng ilang mga pamamaraan, baka po lalong nagkagulo-gulo. Sabi nga, ito ho ay ibinulgar ng presidente. Maaari po natin sabihin na matagal niya ho itong alam na. Pero kinakailangan siya na magpaka-quote-and-quote, magpaka-hero dito. Magpakabayani. Pero hindi maitatanggi, mga kapatid, na ito po ay lalo ding tumindi sa panahon ng kanyang panunungkulan. Yun lang. Nagsimula po noon. Real talk ha. Hindi natin sinasabing walang kalokohan sa panahon ni Tatay Digong. Pero dito lang sa administrasyon na to, laging binabanggit dyan, lumaki daw yung program appropriation sa taong 23, 24, 25. Diyan sa taon na yan, 22, paalis na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, 22, 23, 24, 25. Diyan sa mga taon na yan, diyan na mayagpag ang pondong, ang program appropriation. Pero po mukhang dahil nga po sa hindi, bagamat meron na pong paramdam si dating Pangulong Duterte ng grabing korupsyon sa DPWH, carry over po ito sa administrasyong ito at mukhang dahil po nga sa nagtatagumpay sila, nawalan na ho talaga ng puwang ang kanila pong contentment. Ibig sabihin, sadya po talagang sila po ay naging masyado ng ganid sa pera, kaya po ito na po ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Ngayon, baby girl. Yes, boy. Meron lang tayong girl, no? Meron ako nakausap na negosyante kagabi. Bago ako matulog, tumawag sa akin. Matagal ng negosyante. At sinasabi nga niya itong mga isyong ito, nagtatanong din siya. Sabi niya, Ted, parang ayoko nang makinig sabi, sa mga balita. At napapagod daw siya. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na kung nakikinig ka siguro sa amin, lalo na. Pero sabi niya, wala bang ibang magandang balita? Sabi ko, ano bang gusto mo marinig na magandang balita? Kasi kung magandang balita, siguro makinig ka sa makinig ka sa government channel. Walang negative dun eh. Punta kang PTV. Punta ka dyan sa RTBM. Pakinggan mo si Auntie Claire. Puro PR. Sorry, puro PR kasi napapansin ko doon. Pero ang sabi niya kasi, nagre-react siya doon sa sinasabi nitong economic advisor ba? Yung business something Chubanes Chenes, itong si Mr. Go. Alam mo, ang haba kasi ng title. Special Advisor to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Yun ang purpose ng pagtawag actually sa akin. Ano siya, medyo itong negosyante ito, retired na. Mga anak niya na yung nagmamanage, no? Ang tatanong lang siya itong ang pangyayaring ito. At nabanggit nga niya na nakaka-depress itong mga balitang ito. Pero sabi ko sa kanya, alam nga namang, pag-uusapan natin? Meron tayong pag-uusapan tungkol sa presyo ng gulay, supply ng ganire, bigas, itong supply ng Noche Buena items, kung ano-ano pa. But ito talaga kasi ang main issue ngayon. At kung lulubayan natin, baka naman eventually, mapunta sa wala ang ating inaasahan nga na paggagawad ng katarungan para sa bayan.
So nagtatanong din siya, ba't ganon? Itong sinasabi na nag-announce yung isang mataas na official, ha? Actually, itong SEC chairman ay nakaupo sa Anti-Money Laundering Council, ha? SEC Francis Lim. Tatlo yan sila, ha? BSP, BSP Governor Eli Remolona. Yes, yung pong ating Insurance Commission Chief. Boy. Nagbibinata ka, boy. Nagbibinata tong si Manong. Manong, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari dyan sa yung boses? Chief. Sige, tuloy mo. Pumapasok pa ako. Hindi, wala. Ako nga din eh. Uso pa naman siya. Hindi, ituloy mo. Ikaw naman, ang bilis mo naman magtampo. Napatawa mo kaya lahat dito. Tignan mo pulang-pula si Erwin. Sige, tuloy mo. Yung insurance chief. Yung insurance chief. Sige. Ayoko na. Ituloy mo, tatlo yan sila. Nandun ka sa sinasabi mo na tatlo sila. Sige na, ituloy mo na. Ikaw na. Bawal ka umuwi, hindi ka mababayaran ng buo. Sakit nga. Anyway. Tatlo sila. Guard muna ako, ha? Tatlo sila. Tsaka itong SEC. Silang tatlo yan. SEC Chair, Francis Lim. Sabi niya, ano ba itong pati sila mismo nagkokontrahan sa mga sinasabi. Pero ika niya, sa kanya galing ito, ha? Ika niya, among them, wala naman talaga daw masabing maganda eh. Sorry po. Hindi na naman po sa cynical ka o negative ka. Kaya nga, nung binanggit niya na minsan daw na-stress na siya, sabi ko, sorry. Ang suggestion ko, mag-music ka na. Sabi ko sa kanya, Daddy, mag-music ka na. Pag-stress na sa... pag sobra na. Kaya huwag ka na iwasan mo na rin ang pakikinig. Ano sabi niya? Hindi ko naman naiiwasan makinig sa inyo ni Chacha. Sabi ko, kung kami ay, kumbaga, di ba meron tayong mga disclaimer, di ba? This program... Ang programang ito'y nakaka-high blood. ...is dangerous to your heart. Ang programang ito. This program is dangerous to your health. Mangyari lamang. If symptoms persist, consult your doctor. Dapat pala nga may disclaimer tayo. Pero naiintindihan po namin kayo. So, yung nga po yun, mga kapatid, hindi ho natin maaari kasing lubayan ng ganun-ganun na lang po itong isyong ito. Ang importante lang, meron din pong bago sa mga pangyayaring ito. Bago po sa usapin ng mga actual na balita na nanggagaling po sa mga sources and yung pong ating pong pag-aanalisa sa mga isyong ito and yung mga posibleng nga pong solusyon dito po sa problema po na ating kinakaharap. Kahapon po nabanggit ko na po sa mga nagtatanong, may pag-asa pa ba ang bayan? Pag sinabi mong wala na, resign na po tayo, di ba? Bilang mga Pilipino, may pag-asa pa po. Kung ngayon,